kung papansinin natin, ay patuloy ang pagdating ng iba't ibang sakuna. Patuloy ang pagdating ng iba't ibang mga trahedya, mga kalamidad, na ito'y dumarating sa atin sa mga pagkakataong hindi na natin inaasahan. Mga trahedya na minsan natin nakikita o mga trahedya na hindi pa nakikita ng ilang mga mananampalataya. At naitala ng ating otoridad na sa mga panahong ito nagaganap sa isang araw ang iba't ibang uri ng mga sakuna. Naitala itong mga araw na ito na sa iisang araw ay nagkaroon ng iba't ibang mga sakuna. Nagkasabay-sabay ang pagkakaroon ng mga baha, lindol, at pagsabog ng buwan na nagaganap lamang sa isang araw. Sa mga naunang panahon, bago tayo makaranas ng mga pagsabog ng bulkan, bumibilang ng daan taon, bumibilang ng mga ilang taon. Kahit ang mga paglindol, may mga taong hindi nakaranas ng mga paglindol sa kanilang buhay. Ngunit sa panahon natin ngayon, wa iyadan billah, nagaganap ang mga sakunang ito sa isang araw na nasasaksihan natin. Nagkaroon ng malalaking pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at ng Visayas. Ganon din nagkaroon ng malalaking pagbaha kahit na mismo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Kasabay nito ay nagkakaroon ng patuloy pa rin, halos araw-araw na naitatala ng otoridad ng pagkakaroon ng pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar. May malalakas, may mahihina, patuloy ang pagyanig ng lupa. Kasabay nito, sa Kabisayaan ay ang pagsabog ng bulkan. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Dahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadiqahum ba'dul ladhi amilu." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lumitaw ang katiwalian sa kalupaan at karagatan dahil sa ginagawa ng mga kamay ng mga tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpalabas ng mga sakuna dahil sa kagagawan mismo ng mga tao. Liyadiquhum ba'dul ladhi amilu, nang sa gayon ay maranasan ng mga tao ang ilan sa mga bagay na mga pinaggagawa nila. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng mga sakuna at ngayon ay pasidhi ng pasidhi. Nasasaksihan natin ang pagkakaroon ng lindol, pagsabog ng buwan at pagsabog ng bulkan, pagyanig ng lupa, malalaking baha. Liyadiquhum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang ipalasap sa kanila ba'dul ladhi amilu, dahil sa kanilang mga kagagawan. Ang mga bagay na ito ay nangyayari, sumisidhi ang mga pagdating ng mga sakuna, dumadami ang paglabas ng mga sakuna. Bakit? Dahil din sa kagagawan ng tao. Bima kasabat aydin nas. Dalawang bagay ang sinabi ng mga ulama, bima kasabat aydin nas. Una, dahil sa kagagawa ng tao sa kanilang mga kamay, dahil sa pagpapabaya natin sa ating kalikasan. Pagpapabaya ng kalikasan, sinisira natin ang kapaligiran, nawawala ang ating disiplina, kaya sinabi sa Quran, bima kasabat aydin nas. Tayo mismo ang sumisira ng paligid natin. Kaya kapag pinalasap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, itong paggawa natin, tayo mismo ang babalikan ng kung paano natin sinira ang paligid. Pangalawa, sinabi ng mga ulama, bima kasabat aydin nas, dahil din sa kagagawan natin sa mga fasad, mga kalaswaan, mga imoralidad, mga kasalanan, kaya dumarating ang mga sakunang ito.
Ang mga sakunang ito ay hindi dumarating dahil gusto lang ni Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon ng trahedya o magkaroon ng sakuna o magkaroon ng bala, magkaroon ng mga pagkakahirap ng mga tao. Bima kasabat ay dinnas. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglalang ay ang gusto niya ay ang kabutihan ng sangkatauhan. Kabutihan ng mga Muslim at kahit ng mga hindi Muslim. Kaso nagkakaroon ng mga ganitong mga sakuna, bima kasabat ay dinnas. Tayo ang gumagawa ng mga bagay na ito. At ngayon, mangangamba tayo na pasidhi ng pasidhi ang mga bagay na nagaganap. Wa'iyadan billah, maging tanda ito sa ating mga Muslim. Nakita natin, lalo ngayon, sa makabagong paraan ng komunikasyon, nakikita natin ng malinaw kung ano ang nangyayari sa dunya, kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Pero, tila ang mga Muslim, ang mga tao ay hindi nagbabago. Hinihintayin pa natin na mangyari mismo sa atin o mangyari sa pamilya natin ang resulta ng mga kagagawan ng kamay ng tao. Na mismong tayo ang maging maapektuhan ng lindol, na tayo mismo ang maapektuhan ng bagyo, ng baha, ng pagsabog ng bulkan, bago tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min 'inda." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag lantaran ng lumalaganap ang kasalanan sa aking umma, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sasaklawin sila ng kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong nakikita natin ng mga trahedya, itong nakikita natin ng mga sakuna, sino ang may kagagawan dito? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharat al-ma'asi, kapag lumantad na ang kasalanan sa atin, sa kanyang umma. Wa iyadan billah, kung titignan natin ang kasamaan, hindi lang ito nanggagaling sa mga hindi mananampalataya. Kahit sa umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhaharat al-ma'asi, ay lumalantad na ang kasalanan. Hindi lang mga kasalanan na puno ng imoralidad, mga kasalanan na puno ng korupsyon. Kaya dapat mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga fasad na ito, etong mga sakuna na ito, ay maging tanda, ayatan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sakunang ito nakikita natin. Ngayon lang, merong malaking bagyo. Kahapon, halos lahat ng lugar nagbabaha. Kasabay nito, may sumasabog na bulkan. Kasabay nito, may mga lupang yumayanig. Nasaan tayong mga Muslim? At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang isang pinangangambahan, na kapag ang Muslim ay hindi na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. At dadating ang panahon na magpapadala ng bala, magpapadala ng sakuna si Allah subhanahu wa ta'ala at magdudua tayo. Dua! Ay hindi tayo tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, itong mga sakuna na ito, kahit gaano magkaroon ng mga makabagong lakas ang tao, hindi niya kaya itong pigilan. Hindi niya kayang pigilan ng pagsabog ng bulkan, pagyanig ng lupa, pagdating ng malalaking bagyo. Wallahi, kahit gaano kalakas ang tao, kahit ano ang kanyang maimbento, hindi niya kayang pigilan to. At kayang wasakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa ng tao ng mahabang panahon. Kayang wasakin ito ng saglit lang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga sakuna. At ang nakakalungkot sa mga Muslim, kapag dumating ang panahon, nawawasakin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay dahil sa kagagawa ng tao at magdudua tayo, Ya Allah, iligtas mo kami. Dahil sa kapabayaan natin,
Dahil sa kasamaan ng mga Muslim, mayustajabu lahu. Hindi na tayo tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging tanda ito sa atin. Huwag natin isawalang bahala na nakikita natin sa harapan natin ang iba't ibang mga trahedya at mga sakuna at isasawalang bahala natin ito at hihintayin na lamang natin na mangyari sa harapan natin bago tayo magbago. Hihintayin na lamang natin kapag pamilya na natin ang natabunan ng lindol o naapektuhan ng bahang rumaraga sa bago natin sabihin, Ya Allah, nagkasala kami. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilay. Wallahi, etong mga tanda na ito ay pinararating sa atin upang magkaroon pa tayo ng pagkakataon magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag natin sayangin na tayo ay nasa mabuting kalagayan pa kahit na sa harap-harap natin ay nagkakaroon ng mga trahedyang ito. Dalawa, una, ang pangangalaga sa ating kalikasan, ang responsibilidad natin bilang mga tao, hindi na lamang bilang Muslim, bilang mga tao na pangalagaan ang ating kapaligiran. Pangalawa, bilang mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan ang mga muharramat, ang mga bagay na mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon ay patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligtasan. Iduan natin kay Allah na nawa ay tanggapin niya ang ating dua at isama niya tayo sa mga kanyang ililigtas sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong mga sakuna. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Ang sakunang ito ay mapipigilan o kaya itong itigil ni Allah subhanahu wa ta'ala kung nanaisin niya. At kung nanaisin niya magpatuloy ito, nasa kanya ang kapangyarihan. Kung nais niya tayong maligtas, kung nais niya tayong mapahamak, lahat ay nasa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa Quran, kung paano ang mga nauna sa atin, kung magkakaroon ng pagkakataong pag-aralan natin ang mga nangauna sa atin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung mga tao lamang sa bayan, ahlul qura, ay sumampalataya kay Allah at nanalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, bubuksan namin para sa kanila ang pagpapala mula sa langit at lupa. Kung tayo lang ay mananampalataya at natatakot kay Allah, nananalig kay Allah, ginagawa natin ang halal, iniiwasan natin ang haram, lafatahna lahum barakat. Etong ulan, etong mga nasa paligid nating natural resources, ito ay barakat. Lafatahna lahum, pagyayamanin namin kayo, sabi ni Allah. Etong nasa paligid natin na nagdadala ng mga trahedya, kung tayo'y mananampalataya, ito'y magiging barakat sa atin. Bubuksan sa atin ang maraming barakat. Pagyayamanin tayo ni Allah. Pero ang sabi sa Quran, walakin kaddabu. Ngunit sila ay pinasungalingan nila ang mga aya ng Quran. Sila'y hindi sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa sila ng mga bagay na haram. Fakadnahum bima kanu yaksibun. At pinarusahan namin sila bima kanu yaksibun. Dahil sa kanilang kagagawan. Kung etong kalikasan natin ay sasabayan natin ang pagkakaroon ng pananampalataya at takot kay Allah, bibigyan tayo nito ng rizq. Bibigyan tayo nito ng baraka. Lafatahna, bubuksan natin sa kanila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, maraming yaman. Pero ang ginawa nila ay sinira nila ito. Kaya itong biyaya, itong panggagalingan ng biyaya na ito, ay dito ngayon manggagaling ang malalaking trahedya para masira ang sangkatauhan.
wa iyadan billah. Kaya ito'y pagkakataon sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sabi ni Allah, hindi ni Allah babaguhin ang kalagayan ng ating qawm, ang kalagayan ng ating ummah, hanggat hindi tayo nagbabago. Hanggat hindi tayo nagbabago, huwag nating asahan na magbabago ito. Patuloy ang pagdating ng mga sakuna. Patuloy ang pagdating ng mga trahedya at mag-abang tayo. Wallahi al-azim, thumma wallahi. May mga mas malalaki pang mga trahedya na darating sa atin kung hindi tayo magbabago. Kung hindi natin babaguhin ang ating mga pamamaraan, kung tayo'y mananatili sa mga bagay na haram, wallahi, Inna Allah la yugayyir ma biqawmin, di niya babaguhin to. Patuloy nating mararamdaman ito, ang mga takot na ito, itong mga pagyanig na ito, hatta yugayyiru ma bi anfusihim, hanggang sa dumating ang pagkakataon na magbago mismo tayo. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Dahara al-fasad fil ard wal bahr. Nakita natin ito. Dahara, lumantad na sa atin ang mga malalaking sakuna, bima kasabat ay dinnas, dahil sa kagagawan natin ng mga tao. Liyadikahum ba'dul ladhi amal. Para malasap natin yung resulta ng ating mga gawa. Pero bandang huli, sabi ni Allah, la'allahum yarji'un. Awa pa rin ni Allah ang mangingibabaw. Awa pa rin. Hari nawa, kayo'y magbalik kay Allah. Lumantad sa atin ang kasiraan dahil sa gawain natin, pinalasap ni Allah na nagkamali tayo, bandang huli, awa pa rin ni Allah ang magbabalik sa atin. La'allahum yarji'un. Hari nawa, tayo na mga nagkasala ay magbalik kay Allah. Ang mga sakunang ganito ay nasa kamay ni Allah. Dumating sa atin to, maligtas tayo rito, lahat ay nasa kamay ni Allah. Ang mahalaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Datnan man tayo, maligtas man tayo, sa huli, mga Muslim tayo. Yun ang pinakamahalaga. At haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na meron tayong pananampalataya. At kung tayo'y nagkasala, alam natin ang ating mga kasalanan, la'allahum yarji'un. Hinihintay tayo ni Allah na magbalik loob sa Kanya. At babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na to sa Kanyang kakayanan, anumang oras na ito. Kaya ipagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay biyayaan niya tayo ng iman, biyayaan niya tayo ng Islam, biyayaan niya tayo ng proteksyon, biyayaan niya tayo ng kabutihan dito sa dunya at sa kabilang buhay.